We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안 간시. И мы люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. Patian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchito kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla haso ko kyang mafamerd na rendi. I forso kyang ni onronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imnitete. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Lang ang Diyos na dapat sambahin sapagkat ikaw ay tapat, mabuti sa aming buhay at puno ng kagandahang loob at pag-ibig, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami muli ay dinala mo sa iyong tahanan, sa bahay-sambahan na ito. Katapos ang isang linggo na puno ng mga hamon sa buhay, mga pasasalamat, at pagpupuri. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga biyayang aming nakamtan. Salamat din sa kalakasang pisikal at spiritual at sa pag-iingat mo po sa amin sa buong isang linggong ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pangungusap sa amin at sa mga pagsubok na iyong pinahintulutan na aming pagdaanan. Purihin ka nga po, dakilang Diyos. At sa amin muling sama-samang pananambahan, ihanda mo po kami ang aming mga puso at isipan. At nang sa gayon ay malaya kang makakilos. At kami ay maging karapat-dapat, Panginoong Diyos, na humarap sa iyo. Patawarin mo nga po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, at pakalinisin kami sa anumang hindi ka nais-nais na aming nagawa sa iyong harapan, sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran. Hinihiling po namin muli ang pagkilos at pangungusap ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At itinatagubilin namin, Panginoong Diyos, ang pananambahang ito, ibinibigay namin sa iyo at hinahayaan namin na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan.
Panginoong Diyos, mangusap kang patuloy. Buksan mo nga po ang aming mga itahinga, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at maging maliwanag ang mensahe mo sa amin sa linggong ito, sa araw na ito. Purihin ka at lahat ng pasasalamat, papuri ay para sa iyo lamang. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin, pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po. Pwede ba nating batiin muna yung mga katabi natin? Gising-gising. Kumusta po? Amen. Magmano sa mga lola? High five sa mga tropa. Sige po. Maulan na umaga. Sige po. 30 seconds. Amen. Praise God. Tayo po ay magsiawit. Let's join our hearts and spirits sa pagsamba sa Panginoon. Kahit maulan, painitin natin. We will go where you want us to go, dear Lord. Sing, I'll go where you want me to go, dear Lord. Say it. Over mountain, plain, or sea. Antipolo, sing. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want. Hallelujah. We will follow. Come on. Woo. We will follow. Where you go, let's sing. Where you go, I go. When you stay, I stay. When you move, I move. Let's go. All your ways are good. All your ways are good. I will trust in you alone. Higher than my sky, higher than my life. I will trust in you alone. In you alone. Sabay-sabay. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow. You love, I love. I will serve, I serve. In this life I live, I will follow. Light. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek. I will find all I need in you alone. In you alone. Let's go. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow. You love, I love. I will serve, I serve. This life I live, I will follow. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. There's freedom. In you there's joy. We will follow. We'll follow. In you there's life everlasting. In you there's freedom from my soul. There's joy unending. We will, Antipolo, let's go. Where you go, come on. Antipolo, sabay-sabay. I will follow. You love,
malaya ng Panginoon? Sino malaya na? Amen. Amen. Sino? Amen. Praise God. Malaya na tayo. Dahil pinalaya tayo ng ating Panginoon. Who am I that the highest would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Say, who the Son sets free, oh, is free. I'm a child of God. Yes, I free at last. He has ransomed His response. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Jesus, yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. We're the child of God. We are chosen, not forsaken. Hallelujah. I am who you say I am. We are holy. We are cleansed. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for us. I'm a child of God. Yes, I am. There's a place for me. I'm a child of God. We are the child of God, and we are free. Oh Lord, we will continue to build our lives on you. Sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo kami aapak. Yes, I will build my life on your life. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will build my life, and I will build my
Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Let us give clap offering sa ating Panginoon sa umaga na ito. Hallelujah! Oh, Father, we glorify your name. We thank you, Father, for this wonderful morning na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa magandang panahon na ito. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat dahil ang aming buhay ay nakapatong sa matibay na pundasyon sa iyo sa aming pakikipag-isa kay Kristo. Salamat po dahil we are safe sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na anong pa man ang mangyari sa sanlibutan na ito, sa mundong ito, kami ay laging ligtas sa ilalim ng iyong presensya sa amin. Panginoon, sa umaga na ito, naririto po kami. Pinupuri ka, dinadakila ka, itinataas ang iyong banal na pangalan. At naririto rin po kami upang ialay ang aming mga sarili bilang buhay na handog at kalugod-lugod sa iyo. Father, if you can see anything na mga bagay na hindi naging karapat-dapat sa iyo. Mga kapatid, sa umaga na ito, as we worship the Lord, let us confess to Him ang mga bagay na mga nagawa natin, nasabi natin, naisip natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Let's have a moment of confession and repentance. Let us offer our lives this morning sa Panginoon sa pamagitan ng pagsusuko ng ating mga buhay sa Kanya. Come on, let us pray together. Sama-sama tayong manalangin ng prayer of confession and surrender sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Father, narinig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Thank you, O God, for your loving kindness and abounding love sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na paglilinis mo sa amin at pagpapatawad sa amin. And this morning, we would like to praise your holy name. We would like to give thanksgiving prayer sa iyo. Together, mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Anumang mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin sa nagdaan ng mga araw, nagdaan ng mga oras at pagkakataon, let us praise the Lord. Let us thank Him sa umaga na ito. Pasalamatan natin siya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Let us pray together. Let us offer to Him a prayer of thanksgiving. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon. Father, we cannot count the blessings na binibigay mo sa amin. Hindi namin mabibilang ang mga biyaya na ito. Hindi namin, Panginoon, sabihin lahat ng mga pagpapasalamat
because it is beyond our understanding. And even, Panginoon, it is beyond, Panginoon, sa pwedeng sabihin ng aming mga bibig. But this morning, sama-sama po kami na nagpapasalamat sa iyo. Tanggapin po ninyo ang panalangin ng aming pagpapasalamat. And right now, Lord, together, we will lift up to you ang mga prayer concerns po namin, ang mga pangangailangan po namin. We come before you, Lord. Mga kapatid, sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayo, manalangin kung ano ang nais nating hilingin sa Panginoon. Let us open our hearts kung ano ang mga prayer concerns na nais nating ilapit sa Panginoon sa umaga na ito. Let us pray together. Father, we lift up to you, Panginoon, si Krisha May, na ngayon ay nasa Amang Rodriguez Hospital dahil sa naganap na aksidente sa kanya 2 weeks ago. And right now, oh God, ay kailangan siyang maoperahan, Panginoon. We thank you for sustaining her life for the past weeks, oh God. And Lord, we pray, oh God, for your provision para matuloy po, Panginoon, ang operasyon sa kanya. We thank you for the doctors and nurses, oh God, and medical officers, oh God, sa Amang Rodriguez, sa pangangalaga sa kanya. Now, Lord, we ask for your grace sa kanyang buhay, Panginoon. We ask for your provision sa kanyang family, oh God. They need over 250,000, Panginoon, para matuloy ang operation. Lord, we seek your face, O God. We pray for your provision at alam po namin na ipinagkaloob mo na po ito. We know, O God, na ikaw ang aming dakilang healer, O God. Ikaw lamang ang makapagpapagaling kay Krisha, Panginoon. At naniniwala kami right now that you are moving, O God. Ikaw ang kumikilos. At naririnig mo rin ang mga panalangin ng mga kapatiran sa pagkakataon na ito. We even lift up to you ang mga nasalanta ng bagyo na ito na pumasok sa aming bansa, Panginoon. We pray, O God, na panatiliin mong ligtas ang bawat isa, Panginoon, at alayo mo sa ano pa mang kapahamakan, Panginoon. We even lift up to you, Panginoon, ang mga dumadaan sa mga pagsubok ngayon, mga dumadaan sa mga hamon ng buhay, Panginoon. Either ito, Panginoon, ay financial, ito, Panginoon, ay spiritual, ito ay relational. Panginoon, we pray, O God, na ikaw ang umabot sa mga kapatid namin, Panginoon. Ito man, Panginoon, ay physical, Panginoon, na karamdaman. We pray, O God, na iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay sa iyong mga anak. And we declare, O God, healing, O God. We declare healing, Panginoon, sa bawat isang kapatiran namin. And we know, O God, that you will use all these circumstances para lalong tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Because there is no one like you. Patuloy namin pangahawakan. We are in a firm foundation because we are in Christ Jesus. Lord, ihanda mo kami sa buong isang linggo na darating. Whatever nahaharapin namin, we know that you are with us dahil ito ay ipinangako mo, that you will never leave us nor forsake us, and you will strengthen us, O God, na harapin ang lahat ng bagay. Father, we thank you because you are holy. There is no one like you. And we will continue to declare this in the name of Jesus Christ. We will continue to declare that you are holy, Lord, and there is no one like you. In Christ's name we pray all these things. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and show us, Lord, show me who you are and fill me with your heart and lead me. Minsan pa, we'll sing holy. We'll sing holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and show us, Lord, who you are and fill
foundation. The firm foundation. We'll put my trust. Amen. Amen. Salita ng Panginoon. Natili po tayo nakatayo. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Basahin po natin ang Mateo 5, versikulo 13 hanggang 15. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawala na ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay lamang sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay nilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Purihin natin ang Panginoon sa pagbasa ng aklat na ito. Makakaupo na po tayo. Amen. Purihin ang Panginoon. At sa umaga na ito ay napakabuti niya sa atin. Amen. Tayo ay, ngayong pong umaga ay celebration natin ng, Commitment Sunday po natin ngayon. NMI Commitment Sunday. Kaya naman tayo ay naririto para patuloy na i-commit ang ating sarili. At parang umakma ngayon, na parang sinusukat yung ating commitment sa Panginoon, biglang umulan. Pag umulan, masarap matulog. Di ba? Kaya tuloy nag-reflect, dami tuloy wala ngayon. But we are thankful sa Panginoon because you choose to be here this morning upang makipag-celebrate ng ating NMI Commitment Sunday. And dahil dito, tayo po ay may special na tagapagsalita. Meron tayong tagapagsalita this morning na siya pong magdadala sa atin ng mensahe na buhat sa ating Panginoon. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Edwin Kabatingan, isang ordained elder ng Church of the Nazarene. At currently, siya po ay nagseserve as senior pastor sa Peace Church of the Nazarene, isa sa mga apong iglesia natin na buhat po sa Glorious Church of the Nazarene na ating isa sa mga naunang mga daughter church. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat mula sa pagiging layman, siya ay tinawag ng Panginoon para maging isang pastor. At siya po ang founding pastor din po doon po sa Peace Church of the Nazarene. At nagagalak tayo sapagkat throughout the years ay nanatili siyang tapat sa Panginoon. Siya po, ang home church niya po ay sa Canusa, Church of the Nazarene, matatagpuan sa Negros District. At nagpapasalamat tayo, from there, dinala siya ng Panginoon dito sa Metro Manila. Siya po ang ating former zone coordinator at patuloy na ginagamit ng Panginoon sa maraming mga gawain ng Panginoon.
At siya ay biniyayaan ng Panginoon ng isang napakagandang pamilya. Siya po ay may isang asawa at mayroon 3 malalaki ng mga anak na ginagamit ng Panginoon. They are serving together as a family sa ating Panginoon sa Peace Church of the Nazarene. Sa umagang ito, ihanda po natin ang puso't isipan natin sa lingkod ng Panginoon na magpapahayag ng kanyang mga salita. Let us all welcome Reverend Edwin Kabatingan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Ako po ay nagagalak at nagpupuri sa Panginoon dahil nung tinix ako ni Pastor ay talagang ako'y namangha. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Pero salamat sa Panginoon at narito ako sa inyo, nagpupuri, nagagalak na makapag-share ng mabuting balita ng Panginoon. Alam kong hindi madali ang ating kinakarap ng mga hamon ng buhay, problema, pagsubok, challenges ng buhay, mga circumstances na dumating sa atin. Pero sabi dito ng Panginoon, you are the salt and you are the light of the world. Amen, mga kapatid. Ito'y isang hamon ng Panginoon sa atin. Amen? Hamon ito sa atin na tayo ay asin at ilaw ng mundong ito. At magpakatatag lamang tayo dahil alam natin na ang ating struggle sa buhay na ito ay magtatapos din naman. Amen? Hindi ito haabot ng 100 years siguro ay maghaharap na tayo sa Panginoon. Amen? Ay 70, 60 ay harap na tayo sa Panginoon. At welcome na tayo ng Panginoon. Come, my good and faithful servant. Share my happiness. Amen, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na talagang ako'y nagpupuri. Salamat sa Panginoon na narito ako sa inyo. Na ako dati ay palaboy-laboy lamang sa aming nayo, sa aming bayan ay talagang palaboy-laboy lang. Ay talagang hindi ko alam kung ano ang direksyon ng buhay na ito. No? Hindi ko alam kung ano ang nais ng Panginoon. Pero isang araw ay hinipo ako ng Panginoon. Ako po ay isang walang direksyon, walang kapayapaan, walang kakontentuhan sa buhay. At talagang mahirap ang buhay na wala sa Panginoon. Nung makilala ko siya ay doon nag-transform ang buhay. Nung makilala ko siya ay nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng pag-asa. Sabi ko, hindi pa pala huli ang lahat. Kasi nakilala ko ang Panginoon ay 18 years old ako noon. At salamat sa Panginoon dahil sabi ko, Lord, gamitin mo ako sa aking pamilya. No? Kasi ako yung panganay din sa amin. Kami po ay 8 magkakapatid, ako yung panganay. At salamat sa Panginoon na sa kabila ng lahat na yon ay ipinakita ko sa kanila yung Panginoon bilang asin at ilaw ng aking sambahayan. At bagamat ang hirap din nilang talin sa Panginoon. Ang hirap din nilang pagkina ng salita ng Panginoon. Pero sabi ko, nasa choice nyo na kung hindi nyo pagtiwalaan ng Panginoon. So lahat tayo ay may struggle sa buhay. Lahat tayo may problema ang kinakarap. Pero salamat sa umagang ito, narito tayo upang ma-recharge, mabigyan tayo ng lakas tatag ng Panginoon. At marami pang magagawa natin sa gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Marami pa tayong magagawa. Marami pa tayong ipapagawa ang Panginoon sa atin. At huwag nating ismulin ang ating buhay dahil tayo ay nais ng Panginoon na pagpalain, nais ng Panginoon na palawakin ang ating teritoryo, ang ating ministeryong pinagkaloob ng Panginoon.
Akala ko ay wala nang saysay ang buhay. Ngunit nung sa Panginoon ako sumunod, nagtiwala, ay inaahon ng Panginoon ang buhay na ito. Sa maraming mga problema at pagsubok ay nakakangiti pa rin sa Panginoon. May kapayapaan pa rin, no, sa Panginoon. Ang comfort ng Panginoon ay ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. So sa umagang ito, manalangin tayo upang ilingin natin ang guidance ng Panginoon. Aming Diyos Ama na banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay pupurit pa salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong gabay, pagpaprovide ng lahat ng aming mga pangailangan. Narito kami, Panginoon, upang empower, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Narito kami, Panginoon, upang makita ang iyong gawain sa aming buhay, Panginoon. Hindi ang aming mga sariling hangarin, kundi ang iyong kalooban ng siyang masunod sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at isipan sa umagang ito, Panginoon, na ikaw lamang makita mo dakila. Isentro mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Sa inyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay satisfaction sa aming buhay. Nagbibigay ng kalakasan, katatagan, Panginoon, ng direksyon, ng pag-asa sa aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po. Itong samudalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Ngayon naman mga kapatid ay yung introduction natin ay basahin natin at ang ating title, Jesus Demand Our Personal Commitment. Amen mga kapatid? Nagdidemand ang Panginoon sa atin. Ang ating personal commitment ay dapat patuloy na i-renew natin sa Panginoon. Yung first love natin sa Panginoon ay patuloy na pag-alawin muli. Amen mga kapatid? Dahil alam natin na ang ating commitment sa Panginoon ay nag-deteriorate din. At alam natin na tayo may mga taong may mga limitasyon. May mga tayong mga taong ay mahina lamang, madaling makalimot. No? Pero kailangan natin hilingin palagi sa Panginoon na Lord, patuloy mo pag-alabin ang iyong mga salita, ang iyong ang nais sa buhay kong ito. So dito mga kapatid, basahin natin yung introduction natin. Okay, yung introduction natin, Jesus demand our personal commitment for caring others' needs and engage as a participant to build the kingdom of God here on earth. We have a sense of purpose and mission, such as to proclaim the good news from God and reflecting our love from Him. We should continue strive as partner to work with God, and God will do the rest. Amen, mga kapatid? Ang Diyos ang gagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Kailangan na natin maging partner, mag-strive tayo bilang mga instrumento ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kailangan natin maging involved, maging engaged, maging participant to the kingdom of God. At alam natin na ang lahat ng ito ay may kanya-kanyang panahon tayong inanda ng Panginoon sa atin. Kaya patuloy nating hilingin sa Panginoon na ang pag-ibig ng Diyos ay makita sa ating buhay. Amen? Makita sa ating pamumuhay. Na sa ating pag-uwi ay hindi yung galit at puot ang makita sa atin, kundi ang pag-ibig ng Panginoon. Ang understanding, yung love, patient sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Na bagamat may mga mahal tayo sa buhay na hindi kaaya-aya, no? Pero patuloy nating hilingin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng understanding sa aking kapatid, sa aking mga mahal sa buhay. At alam din natin na siya ang makakagawa nito sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Hindi natin kayang lagpasan ang mga problemang ito. Kailangan na natin na
palaging hilingin sa Panginoon na siya ang maging purpose ng ating buhay. Yung mission na ito, yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay kailangan natin ay pag-alabin sa ating puso. Siyang nagbibigay ng meaning, no, ng ating buhay na ito. Kaya patuloy nating ipagkaloob ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga ay there is a time for everything, no? Yung time na ito ay dapat gamitin natin sa Panginoon. Oo, ay palagi tayong busy sa ating negosyo, sa ating trabaho. Pero ay ang gawain ng Panginoon, patuloy nating pag-alabin. Amen, mga kapatid? Ako po ay nagtatrabaho pa rin. Nag-retired na kami sa St. Luke's, pero may binigay pa rin at work ang Panginoon. Pero sabi ko, yung ministry pa rin ang priority ko ngayon. So, sa madaling sabi, ay nag-half day lang kami. Sabi ko, mag-half day lang tayo. Kailangan natin na yung ministry pa rin ng Panginoon ang gagawin natin. So, dito po sa correctional ay nagmi-ministry tayo rito. Dito po sa mga inmates natin, ng mga kababahian na nakukulong ay malaking papasalamat nila, nakakarinig sila ng salita ng Panginoon, ng pag-asa, nabibigyan sila ng lakas ng loob, na harapin ang mga hamon ng buhay. Amen, mga kapatid? Kapag wala ang salita ng Panginoon, alam natin na hindi natin kayang harapin ang mga hamon ng buhay. No? So may tatlong bagay dito, mga kapatid, na isi-share ko sa inyo. No? Alam kong kailangan natin ito na i-ano sa ating puso. No? Ipag-alapin sa ating puso, ipagriman sa ating puso, na kung saan ay ang lahat ng ito ay mayroong reward ang Panginoon. Amen, mga kapatid? May reward ang Panginoon. So una po ay keep engaged to the missions of God. Amen, mga kapatid? No? Ang unang punto natin dito ay keep engaged the missions of God. Today we are not building a physical temple, but the glory of God can be seen through the works we do for Him. Amen, mga kapatid? No? Hindi tayo nag-building dito ng mga physical na templo. No? Nakikita natin dito sa ating naglalakihang mga simbahan. Ngunit sabi niya, yung kaluwalhatian ng Panginoon dapat makita sa ating ginagawa, sa ating mga buhay. Ito ang nais ng Panginoon. At sabi nga ni David Hathaway, sabi niya, my desire is that the world should see the glory and power of God. No? Sabi niya, ang desire ko na ang mundong ito ay makakita ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito ang desire niya. At sana i-desire din natin na makita natin ang mundong ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Alam natin na yung conflict, yung hindi pagkaunawaan sa isa't isa ay nariyan palagi. Ang ating kalaban ay palaging nag-uudyok sa bawat isa sa atin na magkanya-kanya. Ngunit sabi ng Panginoon, magkaisa tayo sa gawain ng Panginoon. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. I-continue natin ang ginawa ng Panginoon, ang binigay ng Panginoon sa atin. Sabi, we should continue do the work that God entrusted to us. Amen, mga kapatid? Gawin natin ang inintrust ng Panginoon sa atin. Alam natin na darating araw ay ipagsusulit, may accountability tayo sa Panginoon. Mayroong accountability tayo sa Panginoon. Na sana po ay pagdating ng Panginoon, sa pagpanaw natin, sa pag-arap sa Panginoon, ay makita tayong faithful, yung kalooban ng Panginoon ang siyang sinusunod natin sa ating buhay.
Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng opportunity. Nagdidemand ng Panginoon sa Great Commission. Diba sabi rito sa Matthew 28, 19-20, ay sabi niya, ipayag ninyo ang mabuting balita sa buong mundo. Baptismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sabi niya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ka sa inyo. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. Kailan ka, kapatid, kikilos? Kailan tayo sumunod sa Panginoon? No? Ang ating buhay ay maikli lamang ito, mga kapatid. Sa maliit na bagay ay natin sa Panginoon. Ipag-pray lang natin ang ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, ay malaking bagay na ito sa Panginoon. Na sila'y gabayan, ingatan, protektahan ng Panginoon. Patuloy nating pagalabin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Sa Lucas chapter 10 verse 2, sinabi niya sa kanila, napakarami ang anihin, ngunit kaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na anihin na magpapadala siya ng mga mag-aani. Amen, mga kapatid? Maraming kailangan ng salita ng Panginoon. Patuloy lamang nating tuklasin ito sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Yung ating mga mahal sa buhay ay patuloy nating ipag-pray. Yung ating makapatiran, alam natin na sa mga challenges ng buhay ay lumalayo sila sa Panginoon. Hindi kaila sa atin, sa mga needs nila, sa pangangailangan ng pamilya, sa pangangailangan ng bawat isa. Pero kailangan natin ay, sabi niya, pag sumakita natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ipagkaloob ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Sa John 15:16, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Upang, sabi niya, inirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Amen? Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Marami na tayong experience sa Panginoon. Marami na tayong napatunayan sa Panginoon. Kailangan na nating manatili sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Manatili sa kanyang kalinga, manatili sa kanyang gabay, manatili sa kanyang presensya. Hindi tayo pag-iiwanan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Oo, bagamat siguro ay dumarating sa atin na nang lupaypay na tayo, nanghihina na tayo sa ating mga ministeryong pinagkaloob ng Panginoon. At kailangan din natin na magpahinga, matulog kung kailangan, no? At sabi niya nga ay spiritual discipline din ito, yung magpahinga sa Panginoon. Amen? Narito tayo upang i-renew ang ating strength sa Panginoon at sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 ay sinabi niya rito na huwag tayong, sabi niya, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sariling karunungan at sa lahat ng iyong gawin, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong matatakin. Amen, mga kapatid? Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang mga inintrust ng Panginoon sa atin, sa ating mga ministeryong ito ng Panginoon. Ang Panginoon ay nariyan sa palagi
na siyang magpatagumpay sa ating buhay na ito. We can trust the Lord be our strength in tough times. May mga bagay kung minsan na dumarating sa ating buhay na hindi natin maunawaan, no, sa ating buhay. Ipagkatiwala lamang natin sa Panginoon. Pinanalig lamang natin sa Panginoon. Ako dumarating din sa amin, sa aking pamilya, na kung saan ay napakahirap din na pagsubok. Pero hindi ko question ang Panginoon. Siya po ay pinasalamatan ko pa rin dahil siya po ay may mga magagandang plano na inihanda ng Panginoon sa aking pamilya. Kamakailan lamang po ay last year lang, magdo-June ay mag-1 year na. 2 family ko ang siyang namatay. Yung mother ko ay totis lang, namatay din yung kapatid ko. 2 silang inilibing na kasabay na rin. No? So napakahirap harapin, tanggapin, pero sabi ko, Lord, salamat na rin dahil sila po ay makapagpahinga na sa piling ninyo. Walang regret akong sinabi, basta sabi ko sa kanila habang nabubuhay sila, magtiwala kayo, manalig sa kayo sa Panginoon. At yung kanilang mga kailingan ay pinagkaloob rin. No? Financial at kanilang mga pangailang physical ay pinagkakaloob din namin. Kaya naman ay nung kinuha na sila ng Panginoon, ay walang regret kung saan ay sa piling na sila sa kamay ng Panginoon. Dahil sila po ay, yung bunso naming kapatid ay may cancer sa breast, no? Tapos yung mother ko ay matanda na rin at siya po ay nagkasakit din ng colon, no? At siya po ay binawian na rin ng buhay. At noong 2020 ay namatay una yung aking brother na kung saan ay mayroong cancer din sa colon. So madaling sabi ay ilang taon lang ang nakalipas ay namatay din ang aking 2 mahal sa buhay. Pero ganun pa man ay hindi ako nag-question sa Panginoon. Sabi ko, makapagpahinga na sila sa inyo, Panginoon. Alam natin na ang lahat ng bagay dito ay hiram lang naman natin sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Wala tayong hawak sa lahat ng mga pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Darating araw talaga ay mawala din ang lahat ng ito. Ano ang iharap natin sa Panginoon? Wala, mga kapatid, kundi ang iharap natin sa Panginoon. Yung ating pananampalataya lamang sa Panginoon. Kaya maging engage natin ang ating misyon sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So sila po ay mag-1 year na ngayon at yung brother ko ay dito namatay. Dinala na rin doon yung kanyang abu at silang 3 ay sinama sa papuntang sementeryo. So dito, mga kapatid, alam natin na mayroong struggle tayo, problema, pero ang lahat ng ito ay lipas ang lahat. Kailangan natin, alam natin na hindi tumitingin ang Panginoon sa mga nakalipas sa ating buhay. Yung present time na ito, kung ano ang ginagawa natin sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Kaya patuloy nating pag-alabin sa ating puso ang mga misyong ito na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Na sana po ay magkaroon tayo ng goal, mission at vision sa ating puso. Na kung dumating man ang ating mga mahal sa buhay na kunin ng Panginoon, hindi tayo magsisisi. Dahil nasiran natin sila, nagsalita ng Panginoon, nagtiwala sila sa Panginoon, nanalig sila sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya ang buhay na ito ay enjoy natin ang bawat moment na binigay ng Panginoon sa atin.
Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. No? Huwag tayong patuloy na ng ating sarili lamang. No? Kundi kung ano, Lord, ang nais mo sa akin, ito ang dapat kong gawin. Amen? Ikaw at ako ay marami tayong mga dreams and plans sa ating buhay. Pero ang lahat ng ito ay iiwan natin itong lahat ng ito. Pero makita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at gabay sa atin. Amen? Ako'y masasabi ko na ako'y pinagpala ng Panginoon. At yung aming bahay ay dati ay nag-ano na kami doon, naglalakad. Sabi ko, Lord, sana mapili namin ang bahay na ito o yung lupang ito. At sa madaling sabi ay nabili namin at pinagkaloob ng Panginoon. Ang Panginoon ay, sabi niya, didiringgin ng Panginoon ang mga nag-iinaing sa Kanya. Mga dumudulog sa Kanya ay diringgin ng Panginoon. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa kung ating mga kapatid sa Panginoon ay lumayo sa atin. Bubuksan uli ng Panginoon ang marami pang pintuan upang marami pang mga kapatid na natin sa Panginoon ang siyang lumapit, magtiwala sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Ang misyong ito ay hindi madali, ngunit nariyan ng Panginoon nagbibigay ng kalakasan, katatagan sa atin. Pangalawa, mga kapatid, keep on fire in our commitment to God. Amen, mga kapatid? Patuloy tayo mag-involve sa kingdom of God. We should love every person and serve everyone we can. No? Ang lahat ng ito ay may gantimpala ang Panginoon. Amen? Sabi niya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Ang lahat ng inyong ginagawa ay mayroong kabuluhan ng lahat ng ito. Di ba sa 1 Corinthians chapter 15, na ang lahat ng ito ay may kabuluhan ng lahat ng ito. Nais ng Panginoon ng ating buhay ay maging asin at ilaw ng mundong ito. Let us be rekindle our passion for the lost soul. Amen, mga kapatid? Patuloy nating i-rekindle ang ating buhay sa mga taong ito na walang pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Alam natin, mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang tao kundi sa panalangin at pag-share ng salita ng Panginoon sa kanila. Sila po ay madadala natin sa Panginoon. And one day ay ang Panginoon ang siyang kikilos sa kanilang buhay. Sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay nawa mag-reflect sa atin. Continue communicate to our source of power and strength, mga kapatid. Amen? No? Patuloy tayong mag-communicate na siya ang source ng ating strength at ating power na ito ay ang Panginoon. Ang challenge sa atin ay patuloy na paggalapin ang ating commitment sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Patuloy na paggalapin natin. Wala nang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4:13, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen, mga kapatid? Lahat ng bagay na ito ay kaya nating gawin dahil sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon. Kailangan lang natin magdepende sa Panginoon, manalig sa Panginoon. Ito ang nais ng Panginoon. At alam natin, mga kapatid, we are the strongest people in the world. Amen, mga kapatid? Tayo ay malakas dahil napaglabanan natin ang ating
ang ating desire, mga selfish desire sa ating buhay, kundi mananaig sa atin ay ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Keep on fire our commitment to God. Ibalik natin ang ating first love sa Panginoon. Patuloy na pag-alabin sa ating buhay. Alam natin ang Panginoon natin ay hindi madaling magalit, mapagmahal siya. Kapag tayo ay sumuway, ay hindi kapalit ng ating pagsuway ang kanyang pagpaparusa. Nais ng Panginoon na ikaw at ako ay ang passion natin ay patuloy na pag-alabin sa ating buhay. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen, mga kapatid. Patuloy nating i-fix ang ating isipan sa Panginoon. Ang ating buhay sa Panginoon. Alam natin na kailangan natin na i-focus sa Panginoon. Sabi niya nga, i-focus natin ang ating puso at isipan sa mga makalangit na bagay, hindi sa makalupang bagay. Dito kung minsan ay nag-aagaw ang ating damdamin. Nasusundin ko ba ang aking sinasabi ng aking laman? Sabi niya nga ay kapag sinusunod natin, ang ating laman ay kamatayan ang idudulot nito. Ngunit kapag sinunod natin, ang Espiritu ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? Ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. Naniwala ba tayo dito, mga kapatid? Walang imposible sa Panginoon. Kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sacrifice your personal dream and ambition and everything for Him. So dito, mga kapatid, isacrifice natin ang mga dreams natin, mga ambition natin sa buhay. At ito, ang Panginoon, alam natin, siyang magpapatagumpay ng ating ministeryong pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Patuloy nating pag-alabin ang nais ng Panginoon sa atin. Matthew chapter 10 verse 42 ay sinabi niya rito, tandaan ninyo, sino mang magbigay kahit ng isang basong malamig na tubig sa isang sa maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Amen, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi nais niya na magpapautang sa bawat isa sa atin. Ang gantimpalang ito ay nakalaan sa bawat susunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya patuloy nating isacrifice ang ating mga dreams and ambitions sa buhay na ito. Pero sabi nga ay ipagkakaloob ng Panginoon ang ating mga dreams and ambitions sa buhay na ito. Dahil siya ay mabait, mapagmahal, maunawain, hindi madaling magalit sa ating buhay. Kaya dapat nating isipin na tayo ay anak ng Panginoon. Hindi ito gawa ng tao, kundi ito'y gawa ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Inari tayong mga anak ng Panginoon. Kaya naman ay patuloy na pag-alabin natin sa ating puso. I-on fire natin palagi ang ating commitment sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, keep faithful to the promise of God. Amen, mga kapatid? Sana po ay maging tapat tayo sa mga promesa ng Panginoon sa atin. Na huwag naman nating kamkamin ang mga promesa ng Panginoon. Kundi i-share natin ito, kundi ipagkaloob natin sa mga nangailangan ang mga pinagkaloob ng Panginoon sa atin. God wants you to enable us to exploit. Gusto ng Panginoon, gamitin ka sa lahat ng oras sa buhay na ito. Jesus said to His disciples, you see the miracles I did. Sabi niya, but when I go to heaven, you are going to do bigger.
Amen, mga kapatid. Sabi niya, makakagawa kayo ng mas malawak pa at malalaki pang bagay dahil ito ang tulong ko sa inyo ay pagkakalob sa inyo. Amen, mga kapatid. Kaya patuloy na ipagkatiwala nalig natin sa Panginoon. Maging faithful tayo sa promise ng Panginoon. Magtiwala lamang tayo magdepende sa Panginoon. We are Church of God. Sabi niya, gate on fire, mga kapatid. Patuloy na maging on fire tayo sa kanyang gawain pinagkaloob sa atin. We are nais ng Panginoon na tayo ay gamitin sa kanyang ubasan na ito. Ako'y nagpupuri at salamat dahil ang aking mga anak ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen, mga kapatid? Sila po ay kasama ko sa church kung saan ay sa praise and worship sila at yung aking babae ay sa naman siya sa nagkaano ng mga ganito, no? So dito mga kapatid ay kailangan natin na patuloy ng Panginoon ang siyang makita madakila sa ating buhay. Yung challenge sa atin ay kailangan patuloy na tanggapin natin ang banal na Espiritu sa ating buhay upang tayo ay gamitin ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Ang challenge sa atin ay kung paano natin gawin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Patuloy na ang Panginoon na magbibigay sa atin ng lakas, tatag. God raised up to stand on mountain. He raised me up to walk on stormy seas. Tayong lahat ay nakikita ng Panginoon ng crisis ng buhay na ito. Amen? Sabi niya, anumang bagyo na ating lalakarin ay sasamaan tayo at gagabayan ng Panginoon. Ano ang kinatakutan natin, mga kapatid? Na pagtagumpayan na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang ating mga buhay na ito. Amen, mga kapatid? Pinagtagumpayan ka na ng Panginoon. Ang kanyang dugo ang siyang nagtubos sa inyo. Nagtubos sa akin. Kaya naman ay huwag tayong matakot anumang mangyayari sa ating buhay o sa ating mundong ito. Alam natin na maraming pagbabanta ng giyera, no? Maraming nagugutom, maraming nawalan ng trabaho. No? Pero kapag tayo'y nagtitiwala na sa promise ng Panginoon, ay hindi tayo iiwan ipabayaan ng Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 7, ay sinabi niya rito, verse 9, sabi niya, kaya pakatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos, ay Diyos na siya, ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga lituntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Amen, mga kapatid. Tapat ang nangako sa atin. Hindi sa nagsisinungaling. Pag sinabi niya ay gagabayan ka, tutulungan ka ng Panginoon, ay gagabayan ka ng Panginoon. Pagtatagumpayan tayo ng Panginoon sa buhay na ito, mga kapatid. Hindi ligid sa Panginoon ang ating mga challenges na kinakarap. Hindi ligid sa Panginoon sa mga problema natin kinakarap. Pero ang Panginoon ay nandyan yung palagi ang kanyang comfort, yung strength na nagbibigay sa atin. Sabi niya nga doon sa Habakuk, Chapter 3, verse 18, magagalak pa rin ako
at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usatiyak ng aking mga hakbang. Inalalayan niya ako sa mga kabundukan. Amen, mga kapatid. Saan man tayong lupalop, dali ng Panginoon, magsasaya tayo sa Diyos dahil siya ang tagapagligtas ng ating buhay. Ano, kapatid, ang nais mo sa buhay mo? Narito ang Panginoon na siyang nangako na tutulungan tayo gagabayan. Sabi niya nga, bago sa umakyat sa langit, ay sinabi niya, alalahanin ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig na ito. Amen? Hanggang sa dulo ng ating buhay, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Pangakon ito ng Diyos sa atin. Kaya, maging tapat tayo sa pangako ng Panginoon. At sabi niya sa Galatia chapter 6, ay sinabi niya rito, verse 8, sabi niya, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Amen, mga kapatid? Dumating na ba sa ating buhay na susuko na tayo? Huwag tayong sumuko, kapatid. Dahil ang lahat ng ito ay nakita ng Panginoon ng ating mga crisis sa buhay na ito. Nariyan ng Panginoon nangako sa Hebrew chapter 13 verse 5 to 6. Sabi niya, huwag kayong maging mukhang pera. Masiyahan na kayo. Sabi niya, pangako niya, sabi niya, hindi ko kayo pababayaan, iiwanan. Huwag mapokus ang ating prioridad sa mundong ito. Kung ano ang ministeryong pinagkaloob ng Panginoon sa inyo, gawin ninyo, mga kapatid. Kung may mga schedule kayo sa ministeryong pinagkaloob ng Panginoon, huwag nating kaligtaan. Amen? Pwedeng iwanan yung trabaho. Ang trabaho ay walang katapusan ito. Sabi nga ni Mrs. ay, nung mag-retire na tayo sa trabaho, ay mas lalong marami palang trabaho sa bahay. Hanggang gabi, ay talagang nagtatrabaho pa rin. Sa office ay hanggang 5 o'clock ka lang. Pero dito, sabi niya, hanggang gabi pala. Ang trabaho ay nariyan lang yan. Hindi natin kayang tapusin sa isang araw. Paikot-ikot lang yan, mga kapatid. Kapag ang ministeryo ng pinagkaloob ng Panginoon, gampanan natin. Amen? Ang Panginoon may reward sa bawat isa sa atin. Pangawakan natin ito, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon kay Pedro, Pedro, kanino ka magtitiwala? Iiwanan mo rin ba ako? Sabi ng Panginoon ni Pedro, Panginoon, bakit pa ako maghiwalay sa'yo o lumayo sa'yo? Ikaw may pangako na may buhay na walang hanggan sa'yo. Amen, mga kapatid? Bakit ipagpapalit natin sa mga material na bagay ang ating relasyon sa Panginoon? Huwag nating, sabi nga, huwag nating hayaang maagaw ito muli ng kaaway sa ating buhay ang pag-asang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Huwag nating hayaan. Sabi niya, labanan natin ang ating kalaban. Ang ating kalaban ay walang laman, walang dugo, kundi hukbong spiritual ng kasamaan. Sabi niya, lumapit tayo sa makapangyarihang Diyos na siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay na ito. Amen, mga kapatid? Ang buhay ay maikli lamang. Saan mo ito in-invest ang buhay na ito? Amen? Saan natin in-invest na ito? Invest natin
sa gospel ng Panginoon. Preach the good news. God raise you up to heal the sick, rise the dead, work miracles, and preach the gospel. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ay nagbibigay ng panibagong, nagbubukas ng pintuan para sa ating ministeryong pinagkaloob ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Sabi ko nga sa aking mga mahal sa buhay, ay nung mamatay yung dalawang kapatid ko, linggo yun eh. Ako pang nag-preach doon sa church. Ako pang nag-preach doon. At talagang sabi ko, talagang ganun ang buhay. Hindi natin hawak talaga. At nung umuwi naman ako, kahit na ilinibing sila, ay wala akong lungkot na nangyari sa akin, kundi masaya na ako na makapiling nila ang Panginoon. Hindi ako umiyak, hindi ako nalungkot. Sabi ko, ay sa kamay niyo na sa Panginoon. Ang buhay ay napaka-misteryo ito. Kung titingnan natin, no? Ang buhay, napaka-misteryo ng buhay natin. Pero kapag nasa Panginoon tayo ay panatag ating kalooban. Amen, mga kapatid? Panatag ating kalooban dahil riyan siya nagko-comfort, nagbibigay lakas, tatag sa ating buhay na ito. Hindi tayo matatakot anumang future na darating sa ating mundo. Dariyan ng Panginoon ang kamay niya na siyang gagabay, magpatagumpay sa ating buhay. In conclusion, mga kapatid, ay tumayo tayong lahat. In conclusion, ay basahin natin ito. As a Christians, our commitments are: we should love one another. We should continue to trust, pray, and read His Word continually. We should continue to remain God's and obey His command by avoiding prejudice, discriminations, giving, serving, and refusing to judge, by accepting people, by listening, and helping. So dito, mga kapatid, ay dapat yung commitment natin as a Christian ay patuloy na magrima sa ating puso, patuloy na magbigay tayo ng time sa Panginoon, magbigay tayo sa Panginoon ng ating nais ng Panginoon sa atin. Sabi niya nga ay by avoiding prejudice and discrimination. Alam natin, mga kapatid, ng mundong ito ay maraming prejudice, discrimination. Sana po ay patuloy nating irima sa ating puso. Continue remain in God's love, obey His command. We should continue trust, pray, and read His Word continually. Ito ang nais ng Panginoon sa atin, sa buhay na ito, mga kapatid. Awitin natin yung sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala. Sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya tabang. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginooy tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, kung ika'y nalalamig, at wala nang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasa, alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginooy tapat kailan paman. Biyaya tabag. Biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat.
di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Minsan pa mga kapatid, sa Panginoong Isus ako'y magtitiwala sa biyak na tapat. Buhay ko ay may sa pagsubok at lumbay, naroon siya tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala nang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinasan, alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan ka pa man. Biyaya tapat, biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya ay di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Aming Tusama na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit pa pasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nabibigay sa amin ng encouragement, Panginoon. Nagbibigay ng inspirasyon. Nagbibigay ng kapayapaan, pag-asa na bumula sa inyo, Panginoon. Di naman maunawaan ang mga pangyayari sa aming buhay. Ngunit inaalaw mo ito, Panginoon, upang tumatag ang aming buhay, Panginoon, sa pagtitiwala at pananalig sa inyo. Salamat po, Panginoon, na nariyan kayo palagi na nangungunat gumabay sa amin. Nariyan kayo palagi, Panginoon, comfort sa amin. Nabibigay na katagumpayan sa buhay na ito, Panginoon. Tunay na sa kung aming sarili lamang, Panginoon, hindi kami magtatagumpay. Kung sa aming lakas lamang, Panginoon, hindi kami makarating sa nais mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya patuloy mo kaming turuan, gabayan, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid rito, na patuloy mo pag-alabin ang kanilang misyon, Panginoon, sa maraming pang lugar, Panginoon. Patuloy mo silang gabitin, Panginoon, sa maraming pamilya pa po, Panginoon. Patuloy mo silang maging asin at ilaw ng sanglibutang ito, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang pagbuklurin na yung pag-ibig. Ang church na ito, Panginoon, alam ko maraming mga problema at silang kinakaharap. Patuloy mo silang buklurin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mga tumabay kay Pastor Nick, Panginoon. Ang kanyang pamilya, patuloy mo silang samahan, kabayan, Panginoon. Sa mga challenges na kinakaharap nila, Panginoon. Provide mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan
sa aking mga kapatid rito, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang iyong pagpapala sa kanilang tahanan, Panginoon. Ang mga problema at pagsubok na kinakarap nila, ikaw ang siyang lulutas nito, Panginoon. Isang kikilos, gagabay, Panginoon, sa takdang panahon, Panginoon. Makikita namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong gabay, Panginoon, sa kanila. Kaya gamitin mo po ang church na ito maging ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Patuloy mong pag-alabi ng pag-ibig ng bawat isa, Panginoon. Hindi ang mga sariling hangarin ng bawat isa, Panginoon, ang siyang maghari, kundi ang iyong hangarin sa kanila, Panginoon, ang iyong misyon na pinagkaloob sa kanila, Panginoon. Patuloy mong pag-alabin, Panginoon. Patuloy mong i-renew ang kanilang commitment sa inyo. Patuloy mo turuan, gabayan sila ng iyong pangako, Panginoon. Di mo sila iwan, ipabayaan, Panginoon. Nariyan ka po, Panginoon. Siyang tutulong gagabay sa kanila. Lord, may mga sakit namin makapatiran. Ikaw patuloy na magpagaling. Ikaw patuloy na kumilos. Mag-provide ng mga pangailangan pinansyal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na mayroong Panginoon kami na siyang maasahan sa lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Pag sumakitan lamang namin ang iyong katuwiran, Panginoon, at ang lahat ng bagay na ito ay pagkakaloob mo sa aming, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito, patuloy mo silang palakasin, patatagin, Panginoon. Sa mga plano nila, sa mga ministeryo pinagkaloob mo sa kanila, patuloy mo pong pag-alabin sa kanilang puso, Panginoon. Lord, hindi namin kaya ang lahat ng ito. Ngunit sa lakas at kapangyarihan ninyo, makakaya namin, Panginoon. Sinasawatan namin ang gawa ng kaaway, Panginoon, ng dyablo sa lugar na ito, sa church na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ikaw ang magunat, gumabay, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari, Panginoon. Yeah, Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Tunay po, Panginoon, na siyang kikilos sa aming buhay na ito, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na kami ay makalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Dinirinig mo po, Panginoon, ang aming mga dalangin, Panginoon. Nakikita mo ito, Panginoon, ang aming mga buhay na ito, Panginoon. Kaya patuloy mo kaming gamitin sa gawain pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng kabutihan nyo. Sa inyong papuri, pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Edwin, sa napagandang mensahe at paalala mo, paalala ng Panginoon sa bawat isa that the Lord demand our commitment to recommit ourselves sa paglilingkod. So, tayo po nagpapasalamat sa kabila ng malamig na panahon, maulan, nandito pa rin tayo at nagpupurit papasalamat sa Kanya. And sa ngayon po, sa pagkakataong ito po ang ating pagpapasalamat at pagbibigay ng ating papuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating tithes and offering. So, I'd like to ask na mag-stay po ang lahat para po sa ating tithes and offering.
ating pong ipag-pray, yung ating pong offering. Dakila ka, O Diyos, pinapasalamatan po namin kayo dahil po ang inyong biyaya ay nag-uumapaw at sapat sa bawat pamilya. Patuloy po namin nilalapit, Lord, ang aming pong mga kabuhayan, ang aming pong mga pinagkakakitaan. Napagpalain niyo nawa at bigyan niyo po, Panginoon, na aming pagsamba sa aming pagkakaloob. Salamat po, Panginoon. Naway patuloy niyo po kaming gawing mapagkumbaba sa inyong banal na presensya. At hinihiling po namin ang inyong pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastores. So, welcome po ang bawat isa. Welcome po, bagamat malamig at maulan sa labas. Pero matagal nating pinapangarap for the past few months. Lagi tayo naghahangad na sari lumamig naman. So, ito na, pinagkaloob din ng Panginoon. So, anong gusto niyo naman ngayon ulit? Uminit naman. O kasi ba uminit, baka madali magpindot ang Panginoon. Bukas na bukas, mainit na yan. So, welcome po. Welcome sa bawat isa. Meron po tayong mga bisita ngayon. So, wala po. So, Pastor Edwin, thank you so much sa mensahe mo na yan. I remember, Pastor Edwin po ay nagtatrabaho na sa St. Luke's. And that time, Father Ninono is under treatment ng cancer. I remember that time. And nasa lubong lang si Pastor Edwin sa hallway. And he stopped us. Wala siyang ginawa, kundi ipag-pray. So, thanks so much na appreciate namin, Pastor Edwin. Kahit nasang lugar, lumalabas ng pagiging pastor niya, given the time na siya nasa kanyang work nun. So, sa ating pong kapatuloy, ito pong buwan na to ay marami nag-celebrate. So, bago po sa ating announcement, itong buwan na to ay marami nag-celebrate ng kanilang kaarawan at ang kanilang, ito ay napakahalagang buwan para sa ating mga celebrants. So, please allow me na basahin ko po at tawagin sa harapan ng ating May celebrant. And I think ang ating pong SDMI may inendang steward, may inendang regalo para sa inyo. Saan galing itong regalo, SP? US? Japan? Tanay. Shopee. So, tatawagin ko po ang ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthday ng buwan na ito. At yung mga hindi po mababanggit, pero alam niyo po na ngayong buwan na ito ang inyong birthday, punta lang po kayo sa unahan. So, meron pong regalo ang ating steward na nagaling po sa United States of Shopee. So, I'd like to call po si Lenny Leyva. Nandito po siya. Nag-birthday po siya ng March 3. Ganon din si Summer. Where is Summer? May 3. Where is Summer? Summer, nag-birthday po siya ng May 6. At ganon din si Jane. Jane, happy birthday. Birthday niya ng May 12. Si Nanay Helen Dakanay. Nag-birthday po siya ng May 15. Si Brother Bobet. I-chat niyo lang si Brother Bobet. Nag-birthday siya ng 16. So, biglain niyo. Puntahan niyo doon sa hardware. Batiin niyo. At yan din si Ate Aida Sierra. Nag-birthday po siya ng 18. Si Nanay Penny. Wala Nanay Penny ngayon. Birthday siya ng 18 din. Si Brother Marvin. Marvin, dapat tayo dyan? At nag-birthday to. Nung nakarang araw lang to. So, meron pa pahabol mamaya yan. Then si Brother Nimer. Yung kapatid, chat nyo na lang po. At nasa kita na po sila ngayon. And yan din po si Brother Romel. Ayun, sa likod. Nagpakain na karaan. May extension pa uli yan. Mel, alam mo na ha? Then si Maverick Salonga, ito po yung isa nating kapatiran. At yan din si Kuya Rick. Kuya Rick, ngayong at 30, advance. Ngayon pa lang, binabati kayo namin. Huwag kang mawawalan sa birthday mo. Then si Ate Sheila May Olaer, nandito po siya ngayon. At si Ate Debbie, wala si Ate Debbie. Birthday niya nitong 31. At ganoon din si Kenneth. Mukhang gininaw yung ating mga celebrant, wala ngayon. At yun po ang mga celebrant natin ng kanilang birthday. At ganun din po yung mga nag-anniversary, si Alfredo and Lilibet Kaintik, ang magulang po ni Luis. At ganun din si Rona and June, ang kanilang anniversary ngayong May. At syempre si Boss Marshall at si Nanay Remy. Naka-yellow silang dalawa. Happy anniversary sa inyong dalawa. May 27, bukas ang anniversary ni Boss Marshall. So ito po ang ating mga May celebrant at hilingin natin si Pastor na ipanalangin kayo at tanggapin niyo po ang regalo mula sa USA. United States of Shop pala. Thank you, Joel. Yan po ay akmang-akma sa mensahe ngayon. Pagliwanagin nyo ang ilaw na yan. Ano po, kung paano tayo ay nagliliwanag. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Bagamat karamihan sa mga may kaarawan ngayon ay hindi natin kasama dahil sa panahon, tayo po ay sama-samang manalangin. Iunat po natin ang kamay natin sa ating mga kapatid.
na nagdiwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Mayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Pinasasalamatan ka namin at niluluwalhati aming Diyos at aming Ama, sapagkat ikaw ay puno ng pag-ibig, puno ng pagpapahalaga, Panginoon, at pagkalinga sa iyong mga anak. Ngayong buwan ng Mayo, nagagalak po kami sapagkat minsan pang pinatunayan mo sa iyong mga anak na ikaw ay tapat sa kanila at ikaw ay hindi nagpapabaya. Pinagkalooban mo po sila ng isa pang taon ng biyaya, ng kaarawan at gayon din anibersaryo ng kasal. Nagpapasalamat po kami of how you sustain them, O God, how you protect them. Kung paanong, Panginoon, ikaw ang nagpro-provide ng kanilang mga pangangailangan. At kung paanong ikaw, Panginoon, ang nagpapatatag ng kanilang pananampalataya upang magpatuloy, Panginoon, sa takbuhing ito, Panginoon, sa paglalakbay na ito sa pananampalatayang nasumpungan nila kay Kristo. Salamat dahil ikaw din na nagpapalago sa kanila, Panginoon. Ginagamit mo ang iba't ibang mga sirkumstansya sa buhay upang patuloy na tumatag ang kanilang pananampalataya. At salamat din po sa iba't ibang kaparaanan, sila ay nagiging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po. Mismong ang kaarawan na ito ay isang napakalaking pagpapala sapagkat nakikita namin na ikaw ay hindi nagbabago sa iyong mga anak. Panginoon, dinadalangin po namin na patuloy pa na ikaw ang magpala ng maraming taon ng pagpapala sa kanila, Panginoon, at kasangkapanin sila upang patuloy na tumatag ang bawat isa, Panginoon, at lumakas ang mga kapatiran. Ma-edify, Panginoon, ang iyong mga anak sa pamagitan ng kanilang buhay, Panginoon. At dinadalangin ko rin na huwag silang manghihinawa sa pananampalatayang kanilang nasumpungan. Gayun din ang mga nagdiriwang o nagdiwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy mo silang bigkisin ng iyong pag-ibig. Dinadalangin po namin, O Diyos, na ang kanilang pagsasama ay maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanila. Diyos, aming Ama, I declare abundant blessing and divine favor that comes from you. I declare, O God, na protectionan mo sila sa lahat ng pagkakataon, na patuloy na maialay nila ang kanilang buhay, Panginoon, sa iyo. At dinadalangin ko na habang sila'y nabubuhay, naniniwala po kami na ikaw ang makikita sa kanila. At sa pamagitan nila, marami pang mga tao na nasa kadiliman ang maliligtas at makikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin kasama ng mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Thank you so much and happy birthday and happy anniversary po sa ating celebrant ngayong buwan na ito. Thank you so much. At yun din po, ito pong araw na ito, Sunday na ito ay sineselebrate natin ang ating Commitment Sunday. Kaya po ang ating mensahe ngayon is all about commitment. Of course, mamaya po, after ng ilang ating mga paalala, bago po tayo kukunin po natin ang ating commitment offering. Ang commitment offering po, ito po ay ginagamit sa mga gawain ng Panginoon, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo po. So, mamaya po, kukuha tayo ng ating commitment offering. So, sa ating po mga ilang mga paalala, nais ko po kanyang samahan sa ilang mga importanteng mga gawain sa mga parating na araw. So, darating po na June 1, ito po ay ang garage sale for church vehicle fund. So, ito po ay dito yun sa church na Pastor, Maga. So, kung kayo po ay walang gagawin, kung kayo naman ay may maraming bitbitin at nais nyo ibahagi, donate po sa ating church para po makakuha na tayo ng ating sasakyan. I think, magkano ba ang ating running fund para sa ating sasakyan? Where's the treasurer? Nasa 100 na?
120,000. O, isipin nyo, 120,000 na. Pag nakakuha tayo ng additional na 20,000, edi 140. So, every week, every month, madadagdagan to. So, ito ay malaking bagay. So, church vehicle para po sa darating na garage sale for church vehicle. And ganun din po, sa June 1 din po, ito po ang ating prayer breakfast. So bago kayo bumili ng ating mga paninda, magkakaroon muna tayo ng panalanginan. Of course, magkakaroon tayo ng breakfast dito sa araw na ito. At sa darating po na June 17 to 21, Vacation Bible School. So mga bata, medyo iba na ang buwan ng bakas ng BBS natin ngayon, mga patak ng June. So ang inyong mga anak, mga apo, kung sila po ay may edad ng 4 years old, hanggang 12 years old, ito po ang kanilang Vacation Bible School. So marami pong mga paalala na darating sa ating, mula sa ating SDMI para sa gawain na ito. Isama niyo na po sa panalangin. At kung gusto niyo maging bahagi nito, ngayon pa lang po, mga nanay, mga NYI, maging bahagi ng gawain ito, makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating SDMI President. Especially, magiging loaded po itong linggo na to. Kaya kailangan nila ng gabay ninyo. And ganun din po, ang ating Disciple Journey School Ministry Class, start na po ito ng January, pero patuloy pa rin po ito ngayon. And under Pastor Nick po, ang Old Testament Survey. So yung gusto po pong magpatuloy, mag-enroll, makapag-coordinate lang po kayo sa ating pastor. At ganun po ang ating ilang mga gawain. Ito po ay patuloy pa rin po ang ating regular service, of course. We're so happy na kahit di maganda pa noon, malamig, nagkaroon pa rin tayo ng gawain, magkakasama. Prayer meeting every Wednesday. Tayo po ay magkita-kita rito. So, gaya lang sinasabi. Tandaan nyo, pagbalik ng Panginoon, Wednesday yun. Kasi, hindi darating ng Sunday. Kasi, sa Wednesday lagi yun. So, sabi ng Panginoon, darating ng Wednesday, titignan ko kung sino nasa prayer meeting. Yun ay sasama ko. So, prayer meeting po. At ganoon din po ang ating worship team every Saturday. Patuloy ang kanilang pagyaya sa bawat isa na maging bahagi nito. Ipin nyo na meron kayong talento at meron kayong nais nyo maging bahagi ng worship team, maging media team. Ito po every Saturday. At ganun din po ang ating mga affinity groups and devotion. Patuloy po ang Bridgers, Sunday ng hapon. Ang ating care group, Thursday po, online po ito, Google Meet. Ang ladies, tuwing Friday, ilang gabi, ang Dorcas, Friday po ng hapon, at ang Men in Christ naman po ay Sunday ng hapon. So, ilan to sa ating mga paalala, ilan po ito. At ito pong mga bulletin natin ito, itong mga announcement natin ito, dali nyo po lagi at lagay nyo po sa rep nyo, ipit nyo sa Bible nyo, at para pag nakita ninyo ito ay maging maalala nyo ang mga gawain sa buong isang linggo, at buod doon ay may panalangin po natin. This is not just only a piece of paper, but this is a part of our ministry. Pag inuwi natin sa bahay natin to, maalala natin at may panalangin natin ang mga gawain sa buong isang linggo. At ganun din po, doon po sa mga nais makipagkaroon ng panalanginan para sa ating mga pastor, kay Pastor Nick, Pastor Ascent, Pastor Erica, kay Pastor Billy. Mahali po kayo mga pag-ugnayan sa kanila o dumiretso rito sa church para po sa ilang mga nais nyo na idulog o isama sa panalangin. So ngayon po, bago po tayo magwakas, nais po sanang hilingin bawat sa muli na tumayo upang paggalo po ang ating commitment offering. So I'd like to ask para po sa ating commitment offering. Amen. So, next po tawagin si Pastor Nick. Thank you, Joel, sa mga paalala na iyon. Huwag po natin kalimutan yung mga gawain po natin. Lagi po tayong makipag-ugnayan at lagi nyo pong buksan yung ating pong paalala po. Lagi po kayong mag-check ng ating GC. Meron po ba sa inyo na hindi pa member ng GC natin? Lagi po tayong mag-check yung ating pong daily Bible reading, yung ating mga prayer intercession, yung pong devotional natin. Dalangin ko po nakakatulong sa atin yung daily devotional natin. At dalangin ko po na tayo po ay magpatuloy sa kung saan man tayo dinadala ng Panginoon araw-araw, patuloy tayong
humayo at gawing mga disipulo na kawangis ni Kristo ang mga tao. Nais ko pong tawagin muli si Pastor Edwin Kabatingan na umakyat po dito sa taas to be recognized. Thank you, Pastor, sa napapanahon na mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Tunay na napakalaki na bagay para sa bawat isang kapatiran ang magkaroon ng tuloy-tuloy na commitment sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Let me read the content of this certificate. Certificate of appreciation presented to Reverend Edwin Kabatingan for faithfully serving God's ministry and being our Commitment Sunday speaker in Antipolo First Church of the Nazarene, given this 26th day of May 2024 at AFCN Worship Center, Antipolo City. Signed, Sister Christy Sabado, AFCN Church Secretary, and yours truly. Maraming salamat po, Pastor. Yan, picture down. Hilingin ko po si Pastor na lumuhod dun sa altar at ipapanalangin po natin si Pastor. Hilingin ko po ang bawat isa na tumayo bago po magbigay ng benediction si Pastor ay tayo po ay sama-sama na ipanalangin si Pastor. Tinatawagan ko po ang mga church leaders, mga spiritual leaders natin to please come and let us pray. Let's come forward. Pati po mga pastors to pray for Pastor Edwin. Let us pray. Mapagmahal na Ama at dakilang Diyos, maraming salamat dahil Ikaw ang tumatawag, Ikaw ang nagtatalaga, Ikaw ang pumipili, at Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa mga lingkod mo. Salamat sa buhay ni Pastor Edwin, sapagkat inialay niya at patuloy na ibinibigay ang kanyang buhay upang paglingkuran ka bilang pastol ng iyong mga tupa sa Eklesia ng Peace Church of the Nazarene, kasama ng kanyang buong pamilya. Sila ay naglilingkod sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong isip at kaluluwa, upang ang mga anak mo, ang tupa mo, Panginoon, ay maging malakas, Panginoon, tumatag sa pananampalataya at manatiling tapat sa iyo habang nag-iintay sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Pastor Edwin. Panginoon, patuloy naming hinihiling na Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa Kanya, maayos na kalusugan, 10 ng Kanyang pamilya. At tinadalangin din po namin na pagkalooban mo siya ng karunungan na nagbubuhat sa iyo. At tinadalangin ko po na patuloy na empower mo siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panginoon, proteksyonan mo siya. Anuman ang mga gawin ng kalaban sa Kanya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang mag-ingat sa Kanya, Panginoon. Maging matibay siya sa anumang mga pagsubok at hamon sa buhay na Kanyang kakaharapin. At Ikaw ang magbigay ng pangitain sa Kanya para sa iyong banal na kalooban sa mga kapatiran namin sa Peace Church of the Nazarene. Panginoon, naniniwala po ako na ang Kanyang buhay ay patuloy, Panginoon, na magiging daluyan ng pagpapala. At naniniwala po kami na ang lugar na kung saan naroroon ang Peace Church of the Nazarene, marami pang mga kaluluwa, marami pang mga tao ang makakakilala kay Kristo sa pamamagitan, Panginoon, ng Eklesia na ito at sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Edwin. Pagpalain mo siya, maging ang kanilang pagsasama ng kanyang may bahay. Dalangin ko na patuloy na maging matatag ito at matibay. At dinadalangin ko rin ang kanyang mga anak. Patuloy na proteksyonan niyo sila, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na maglingkod sila bilang isang pamilya
sa mga kapatiran sa Peace Church of the Nazarene. Pinupuri ka po namin. I declare blessing and favor na nagbubuhat sa iyo. I declare, O God, na ang dugo ng iyong anak na si Jesus ang patuloy na bumalot sa kanya. I declare, O God, na ang mga anghel mo ang mag-protect sa kanya. I declare, Holy Spirit, continue to fill him, O God. Empower him to do your will. Anumang hawakan ng kanya mga kamay ay pagpalain mo. Saan man lumakad ang kanya mga paa, Panginoon, ay pangunahan mo siya. Lord, lahat ng makakakita sa kanya ay pupurihin ka at luluwalhatiin ka. Salamat po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Prayer and benediction, tayo pong lahat ay tumayo at ibibigay po ito ni Pastor Edwin. Praise God. Awitin natin yung Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Aming Diyos Ama na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay pupuri po salamat. Salamat sa iyong pagkabahaya, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa isang Diyos na aming pinaglingkuran sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo, kami hayo na mayroong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan sa aming buhay. Sa inyo ang kaluwalhatian, kapangyarihan at karangalan. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang tanghali. God bless us all.